Yun, magandang araw sa inyo. Nagkausap kami ng taong minahal ko. Yan, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. At that time, ang plano namin closure. Yung pag-uusap namin para sa closure. Pero, nung time na nag-usap kami, after namin mag-usap, na-imagine or mayroon siyang binitawan doon na sabi niya, para daw akong isang bagay na basta ikinumpara niya ako sa isang bagay na maganda sa labas. Ibig sabihin maganda yung panlabas. Hindi naman actually gwapo, pakisig. Hindi ganun sa ganun paraan. Sinasabi niya kasi nga mabait ako, nakikita sa akin mabait ako. Malaki ang puso ko. Malaki ang puso ko. Ibig sabihin, pagdating sa mga kaibigan, pagdating sa mga kapamilya, open ako. Ganun ako. Ganun ko nakita rin ang sarili ko. Na mabait. Mabait. Pero, ang hindi ko natanggap that time na sinabi niya sa akin, maganda daw ako sa labas, bulok ako sa loob. Yun yung bagay, isang salita na binitawan niya. Na nung pag-uusap namin hindi ko inunawaan ko na lang yun at the next day, or naunawaan ko yun the next day. Kasi hindi ko matanggap eh. Kailangan kasi, pag may tanong ka, or may bagay ka na hindi matanggap sa sarili mo, itanong mo sa sarili mo. Pag tinanong mo yung sarili mo, mauunawaan mo yan. Kaya ganun. Tinanong ko yung sa sarili ko that time after namin mag-usap hanggang sa kinabukasan. Naintindihan ko kung bakit ganun. Bakit niya ako nakita sa ganung bagay. Although nasaktan ako doon. Pero totoo yung sinabi niya. Tama yung sinabi niya. Sinabi niya na bulok ako sa loob. Doon ko lang naunawaan bakit ganun. Kasi ang personality ko, gusto ko ipakita sa tao yung bagay na gusto kong ipakita nila sa akin. Ibig sabihin, purong magandang bagay yung pinapakita ko sa kanila. Ine-express ko yung masaya pag masaya ako. Pinapakita ko sa kanila pag nag-i-enjoy ako. Kasi nga, alam ko yung pakiramdam na malungkot. Kaya ibibigay ko sa kanila yung bagay na ayokong maranasan. Ay yung bagay na para hindi nila maranasan yung nararanasan ko. Nagbibigay tayo ng pagmamahal sa kanila, pag-aalaga. Kahit na doon sa point na may mga nakakasalamuha tayo, or ang pinaka pinaka big impact to sa taong lagi mong kasama, partner mo, yung taong minamahal mo. Siya yung makakaramdam. Kasi ganito eh, maganda yung gusto mong ibigay sa kanila. Dahil sa kagustuhan mo maganda yung ibigay sa kanila, ganito yung nangyayari. Yung partner mo, pag galit yan, ilalabas niya yan. More mga babae, vocal sila eh. Ilalabas niya yung galit niya. Kaya sasabihin niya sa'yo pag nagalit siya sa'yo. Pag nakagawa ka ng isang bagay na ikakagalit niya, sasabihin niya sa'yo. Para mawala yung galit na yon, kailangan niyang i-open sa'yo. Yun yung nakasanayan niya. Kaso ang problema sa part ko, ako yung tipong kahit galit, hindi ko i-express sa'yo. Kasi ayokong makasakit ng tao. Kaya hindi ako gagawa ng isang bagay na alam ko sa sarili ko na makakasakit ako. Kaya ang naging resulta nun, ganito. Kaya nasabi niyang bulok ako sa loob. Dahil sa kagustuhan kong hindi i-express yung galit ko, yung negative feelings ko, hindi ko ma-express sa kanya. Kapag nakakapagsalita siya ng bagay na masakit, hindi ko yun ma-i-open sa kanya. Nasasaktan ako pag sinasabi mo yan. Kaya ang nagiging problema, dahil sa bagay na yun, hindi ko maibigay yung, or hindi ko ma-express sa kanya yung galit. Tumatanim yun sa puso. Ibig sabihin, nag-i-stay yan dyan sa puso mo kasi hindi mo na-express. The more na hindi mo na-express ang isang bagay, the more na nasa loob mo yan, the more na mag-i-stay yan, the more nakakainin ka niyan, kaya nabubulok ka sa loob. Although maganda ang intention mo, hindi mo siya i-open doon sa taong yun, lalo na sa taong mahal mo.
Kasi ayaw mong makasakit. Pero, ang malaking problema dyan, dahil nananahan yan dyan sa puso mo, mararamdaman niya yan. Mararamdaman niya na may galit ka. Kasi nga siya yung laging kasama mo eh. Doon ko lang na intindihan din na kasi may mga bagay tayo na nararamdaman or may mga bagay tayong treatment sa sarili na hindi natin, ibig sabihin treatment natin sa sarili yon, pero hindi natin alam na nasasaktan natin yung sarili natin. Alam mo kung sino makakapagbigay sa'yo nun or sino makakapagpaintindi sa'yo nun? Yung taong lagi mong kasama, yung taong minamahal mo. Kaya doon ko nang nakakabit bakit sinabing soulmate. Hindi dahil sa pareho or yung soul yung dalawa ay ibig sabihin nakatadahan na talaga. Hindi ganun. Soulmate, ibig sabihin kung paano mo itrato ang sarili mo, kung paano itrato yung soul mo, paano mo itrato or ano yung binibigay mo sa puso mo, sa isip mo, sa spiritual mo, mararamdaman yung taong lagi mong kasama or yung taong yung minamahal mo, yung taong minamahal mo. Kasi pag magkasama kayo, ibig sabihin yan, iniisip mo na siya at ikaw ay iisa. Kaya kung paano mo i-treat yung sarili mo, mararamdaman niya yun kasi ganun mo rin siya ma-treat kasi nga iniisip mo, iisa kayo. Kaya parang siya yung magiging translator, interpreter. Yan. Yung partner mo or kasama mo, siya yung magiging interpreter mo dun sa soul mo. Kung anong nararamdaman ng soul mo, ng puso mo, mararamdaman niya yon. Kaya kung may sinanakit siya, mayroon siyang galit, mayroon siyang kinikimkim, ibig sabihin dahil sa may kinikimkim ka, dahil sa may galit ka, kaya yun yung nai-express mo sa kanya. Although ayaw mong i-express yun sa ibang tao, pero dahil sa nai-express mo yun sa sarili mo, nai-express mo yun sa lagi mo kasama, sa partner mo, sa minamahal mo. Kaya niya nasabing bulok yung loob ko. Dahil simulat sa pool, hanggang sa paglaki ko, hanggang sa pagtanda ko, ang galit hindi ko ini-express. Or sabihin natin, ini-express ko yan sa ibang bagay. Solo ko, yalabas ko yung galit ko, pero hindi. Kung kung sinong tao yung nakagalitan mo, saan ka nakapag-feel ng galit, doon mo dapat yun ilabas. Yun yung pinaka best way para hindi magtanim or hindi mag-stay sa puso mo yung galit na yan, yung hinanakit na yan. At ang kagandahan pa niyan, mas nabibuild yung relationship yung dalawa. Kasi iniisip natin kung bakit hindi natin yung ma-express yung galit natin sa kanila. Kasi iniisip natin baka magkaroon ng lamat yung pagsasama nyo yung pagkakaibigan nyo Kaya hindi niya natin ma-express. Pero mali. The more na ina-express mo yung galit mo, the more na nakikilala ka ng tao. Kasi pinapakita mo sa kanya kung anong nararamdaman mo kaya naiintindihan ka niya. Kasi tao ka, tao siya. Kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din niya. Kaya hindi porket galit ka sa kanya, masama ka ng tao. Or makitid ang utak mo. Ganun kasi ang naging mindset natin pero hindi. Mas nagkakaroon kayo ng foundation sa relationship once na nagiging open kayo sa isa't isa. Pag masaya ka, express mo sa kanya na masaya ka. Pag malungkot ka, express mo sa kanya na malungkot ka. Pag galit ka, express mo sa kanya pag galit ka. Kasi doon kayo magkakaintindihan. Doon kayo magkakaroon ng connection. Doon mabibuild yung relationship ninyo. Na kailangan, pag meron kang nararamdaman, i-express mo. Huwag mong itago, lalo na number 1, yung negative feelings. Pag may negative feelings ka, kailangan i-release mo yan. Huwag mong kimkimin. Kasi kung kikimkimin mo yan, hindi yan lalabas. Iikot lang yan or nasa puso mo lang yan. Hanggang sa puputok ka na lang isang beses or sasabog ka na lang isang beses. Pero yun kasi ang nangyari sa amin. Nakitaan niya ako ng ganun. Doon ko lang naunawaan. Dahil sa kanya, kaya ako naintindihan yun. Kaya magpasalamat tayo
kapag may partner tayo or mayroon tayong minamahal na bokal. Dahil lalo na sa side ng lalaki, ang lalaki tahimik, hindi bokal, pero ang babae bokal. Kaya pagtutugmain talaga kayo eh. Kaya tama lang talaga na pagsamahin ng lalaki at babae. Kasi may personality ang babae na kailangan ng lalaki. May personality ang lalaki na kailangan ng babae. Yun yung naunawaan ko doon. Kaya kapag may galit ka, huwag mong itanim, huwag mong kimkimin, ilabas mo. The more na tinatago mo yan, the more na masasaktan ka, the more na makakasakit ka. Kaya kung ang hangarin mo, buo ang hangarin mo or ang intention mo, na love lang ang i-release natin, magandang pahitungo, magandang bagay ang pakita natin, hindi masama na mag-release ng negative. Hindi masama na magsabi ng galit. Hindi masama na isabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo, lalo na sa taong kasama mo. Dahil dyan kayo magkakaroon ng connection. Dyan kayo magkakaintindihan, dyan kayo magkakaunawaan. Kaya sa bagay na yon, sabi niya, nung nilabas niya yung galit niya, in the next day, sabi niya, parang isang iglap, boom, nawala na lahat. Parang nakaginhawa yung puso niya. Tapos inopen ko rin sa kanya, yan, yung inopen ko sa inyo. Na guminhawa din yung pakiramdam ko nung sinabi ko sa kanya yung mga galit ko. Ang dami kong tinanim na galit kasi nga masakit siyang magsalita. Pero ang problema, inisip ko yun, ibig sabihin yung point of view ko nung una dun sa pangit. Kasi masakit magsalita, ang iisipin mo masamang tao or mayroon siyang attitude na hindi maganda. Pero nung time na yon, na-realize ko yung sinabi niya. Doon ko lang naunawaan na yung mga sinasabi niya or yung bagay na mayroon siyang ugali, yung pag-uugaling mayroon siya, yung attitude na yon na sinasabi kong pangit sa kanya, yun pala yung kailangan ko. Yun pala yung isang bagay na kailangan kong marinig or kailangan kong ma-experience para baguhin ko yung sarili ko. Kasi pwedeng mali or tama yung opinion ko, pero sa sarili kong experience, yun na, doon ako bumabase. Kaya ako nasasabi sa inyo yan. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero yun nga, sinishare ko yung experience ko, yung nararamdaman ko. Kaya mas maganda maging open ka. Huwag mong itago, lalo pag loner ka. Huwag mong sanayin na nagkikimkim ng galit, nagkikimkim ng negative sa puso mo. Kailangan mailabas mo yan. Kailangan baguhin mo yung pananaw mo, yung point of view mo. Sabi nga, once na may binabago ka, or once na binabago mo yung sarili mo, may panibago nangyayari din or magkakaresulta sa buhay mo. Kasi kung gagawin mo lang din or paniniwalaan mo yung dati mong pinaniwalaan or dati mong ginagawa, dati mong ina-apply sa buhay mo, wala kang ibang makakamit na resulta kundi yun at yun din. Kung ano yung nakakamit mo noon or ano yung dumarating sa'yo, yun at yun lang din ang ma-attract mo. Kaya kung may babaguhin ka or may gusto kang kung may gusto kang mangyaring bago sa buhay mo, gusto mo ng pagbabago, sawa ka na dyan sa buhay mong yan, gusto mo ng pagbabago, kailangan baguhin mo yung pag-iisip mo, baguhin mo yung point of view mo, baguhin mo yung ugali mo, baguhin mo yung sarili mo. Mangyayari lang yun pag minahal mo ang sarili mo. Kaya kailangan mahalin mo ang sarili mo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ibigay mo yung lahat ng bagay na kailangan mo sa sarili mo. Bago mo ibigay sa kanila, ibigay mo sa sarili mo. At doon ka lang magbabago. Doon mo lang marirealize na marami kang itanim sa puso mo, in-apply sa sarili mo na mali. Kaya nagkakaganyan ang buhay mo. Kaya wala tayong ibang gustong or wala tayong ibang kailangan gawin ngayon kundi baguhin kung ano yung nakasanayan natin para magkaroon din ng bago sa buhay natin. Yun lang po.